kakatapos lang ng briefing ng ating NDRMC tungkol unang-una sa response natin sa Typhoon Tino. Mabigat talaga ang pagkatama sa Cebu, actually Region 6, 7, 8. Yan, tumingin na naman sa langit. Region 6, 7, 8. Di sa sigurado eh. Pero wala silang ginawa. 2 days after, nag-usap-usap sila. Tapos, ang ginawa lang nila, magdeklara ng national calamity. Utangin na bongbong, wala ka talagang alam. Kasampu ng lahat ng mga kasama mo dyan. Tinitingnan nyo muna kung papaanong magiging epekto, and then kapag kung ano yung epekto, you will act according to kung ano yung naging epekto. Dapat kapag sinabing paghahanda, ibig sabihin bago pa dumating yung problema, inaantay mo na. At kung sakali man na tumama yan sa atin, manalasa yan, hindi ganun kalaki yung devastation. Wala. Importante dyan, sa totoo lang, yung mga nasirang mga bahay na yan. Yung mga nasirang mga bahay na yan, wala yan eh. Pero yung dami ng namatay, mantakin mo, parang nakita ko nung nakaraan sa social media, 111 total yung namatay. Imagine, buhay ka tapos namatay yung mga taxpayers mo, namatay yung mga dapat na pinoprotektahan mo, tapos ikaw tuyong-tuyo kang hudas ka. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos Bangag, Marcos Bangag, Magandang araw, Banateros. Ito na naman ang inyong pinaka-paboritong fake news, Pedder. Sa balat ng YouTube, Boss D, another day, another uratan session. Kamusta naman ang buhay-buhay? Pasasakitin na naman natin ang mga ulo at ay balon-balunan, puso, isip at kaluluwa ng mga hayop, na mga kupal, ng mga animal, buwisit, pabigat, walang silbi, switik, salot, putok sa buho, mga hindot, palamunin ng taong bayan, mga sintu-sinto, baliw, abnoy, sabog, batak, bangag, mga adik, mga pusher na naglipana, kawatan, kurakot, magnanakaw, membro ng sindikatong kuratong baliling sa gobyerno, mga surot impakto, mga humihigop sa pera ng gobyerno at ng mga tao, mga demonyo, satanas, Judas, Barabas, mga hayop talaga yan. Ano na? Ayan, at syempre, bago ang lahat, maraming salamat po sa mga mga banateros na tumatangkilik sa ating palatuntunan, mga nagla-like, nagsi-share, nagko-comment. Personal ko pong binabasa yan. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat din sa mga nagsi-share ng ating video. Importante yan. Lalong-lalo na yung pagsusubscribe ninyo. Dahil syempre habang maraming nagsusubscribe, maraming nagla-like, maraming nag-share, marami pong mga nakakapanood nitong ating video at mas baka sakali magising sa katotohanan yung mga hindi pa nakakapagdesisyon sa mga buhay nila. At baka sakali naman yung mga kababayan naman natin na mga bobo na hanggang ngayon ay paniwalang-paniwala pa rin sa mga lason na pangako ng administrasyon na ito. Baka sakali sa galit nila sa mukha ko, atakin sila sa puso, good riddance yan, mabawasan mga salot sa lipunan. Yung mga bobo sa Pilipinas, putang ina ng mga yan, dapat talaga maubos na yan. Nakakalungkot yan mga bossing, kasi wala na talagang pinipili yung delubyo. Pero alam mo ang walang pinipili? Ang talagang walang pinipili, corruption. Walang pinipili talaga. Ito talaga. Grabe mga bossing grabe yung nakita kong yung mga patay na bata, mga patay na mga matatanda na hindi na nila nailikas. Ang lungkot-lungkot nung nakita ko na yun, yung may 2 bata, na yung sa social media tinakpan lang yung mukha nila. Sabi ko, anak ng pucha talaga. Tangina talaga. Alam mo, ito talaga ang resulta ng corruption. Corruption kills, mga bossing. Corruption kills. Oo, kasi matagal naman nang bumabagyo at
hindi lang naman ito yung pinakamalakas na bagyo. Marami nang tumama sa atin na bagyo. Meron pang Odette. O, sabi ko nga sa inyo, yung nangyari sa Yolanda, aral na yun sa bayang Pilipinas na kailangan maging handa tayo sa mga parating na bagyo, lalong-lalo na minsan 4 days, 5 days pa naman, nakikita na naman sa forecast kung saan dadaan yung mga bagyo. Nakikita na rin naman natatama sa Pilipinas. Alam na rin natin yung direksyon ng bagyo. Actually, nakikita nga natin yung epekto ng bagyo bago pa man yan tumama sa atin Alam nila na malakas yung bagyo na yan at dumadaan yan sa katubigan, mas lalong lumalakas yan. So dapat ang mga nasa pamahalaan meron ng mga contingency plan. Hindi, ito yung lagi nating sinasabi, mga kababayan, na tayo dito sa Pilipinas, hindi naman tayo bago-bago lang sa bagyo, sa lindol, lahat naman ng natural calamities dumadaan sa Pilipinas. Actually, taon-taon yan. Mula pa nung ang Pilipinas ay hindi pa man tayo republika, tinatamaan na tayo madalas ng mga bagyo. O kasi hindi naman ngayon lang na-imbento yung bagyo na yan Yung bagyo na yan, matagal naman nang meron yan. Hindi pa tayo buhay, may bagyo na So, ang ibig kong sabihin, sa saling lahi na yun, dapat nagiging handa tayo, nagiging nagiging prepared tayo sa mga ganitong klase ng pagsubok. Diyos ko po, kung kailan naman pabago na ng pabago ang teknolohiya, naiintindihan ko siguro kung nung 80s nangyari ito, nung 70s na wala pang makabagong teknolohiya, wala pang makabagong yung mga pagdating sa construction ba? Oo, pagdating sa mga materyales sa construction at saka buti sana kung hindi nag-i-improve yung knowledge ng infrastructure, nag-i-improve yan, naaayon yan sa klase ng sitwasyon meron tayo ngayon. Mantakin mo, 2025 na, ganito pa rin ang epekto ng bagyo sa atin. Bumagyo naman ng mga nakaraang administrasyon, hindi naman ganito yung epekto. Ganito ba kalakas yung mga nakaraang administrasyon? Meron din. Pero hindi naman ganito ka-devastating yung epekto. Alam mo kung bakit ganito ka-devastating ang epekto ng bawat bagyo. Ito literal. Bawat bagyo na tumatama sa mga probinsya, grabe yung epekto. Bakit? Corruption, mga bossing. Corruption. Yun ang niyan. Yun ang punot dulo ng lahat na ito, corruption. Kasi kahit gaano kalakas ang lindol, kung ang mga istruktura ay inaral ayon sa lakas ng lindol. Halimbawa, ang nararanasan nating lindol, ang pinakamalakas na naranasan natin, yung intensya dyan sa may Davao Oriental. Oo, dyan ang pinakamalakas. So sa Davao, ang pinakamalakas, 7.9. Yun ang pinakamalakas so kung 7.9 yung lindol, pag gumawa ka ng mga structures, di ba, may mga engineer man yan, may mga strength of material studies yan, may mga kung ano-anong studies yan, hindi ba? So, bago ka magtayo ng isang struktura, sisiguraduhin mo na it can withstand yung pinaka-maximum na pwede mong maranasan. Let's say, for example, nakaranas tayo ng 8 na intensity 8 na lindol dito. Ang paghahandaan mo yung the big one. Gaano kalakas yung the big one? Gaano kalakas yung sinasabi nilang magiging epekto? Yun yung paghahandaan mo. Di ba gagawa ka ng structure according or doble nung capacity noong structure na kayang sirain ng magnitude 8. Ganun. So ganun na ang technology ngayon at meron na ngang mga simulations parang kung ito ang materialis ko, ito ang design ko, isa-simulate natin, ganyan-ganyan. Nako, medyo mahina pa, hindi niya kayang tagalan. Yung lindol. So ayusin natin yung design, mas mahal pero patibayin natin. Sige, test natin ulit. Ayun, na-withstand niya na. So ayan, ganito dapat ang gagawin natin. Ganun ang style ng engineering ngayon. Advance na tayo, mga bossing. Mantakin mo yung mga flood control system, yung mga flood control system, kasi may mga pagbabaha naman nang nangyari nung mga nakaraan. So dapat yung mga flood control systems na ginagawa natin ngayon, doble na yung kapasidad ng tubig na kayang hawakan kesa nung mga nakaraan. Kasi taon-taon naman may budget yan. Bakit ganun? Bakit yung mga flood control projects
Ngayong administrasyon na to, nagigiba, gumuguho, nadudurog. Tapos ang sasabihin natin, overwhelming yung tubig na dumaan doon. Oh, hindi nyo ba na-forecast yun? Hindi ba kayo nagplano more than what it can handle? Ano yun? Halimbawa, gagawa ka ng dam, tapos halimbawa, 100 litro lang. Yung kayang harangan ng dam na yun. O 100 litro yung haharangan ng dam na yun, dadaan ng tubig sa dam na yun. O sa gusto nyong mangyari, yun lang yung paplanuin natin, pang 100 litro lang. O siyempre hindi, dapat lahihigitan natin. Yung capacity, gagawin nating mga times 10. Times 10 para para for the unforeseen circumstances, kaya niyang i-withstand. O worst case scenario, dapat lagi tayong may mga ganun. Worst case scenario, ganito, ganyan, kaya niyang pigilan. Ngayon hindi. Nakita niyo yung nangyari sa Cebu. Again, babalik tayo doon sa ang Cebu ay isa sa pinakamaunlad na syudad sa buong Pilipinas. And yet ang budget ng flood control projects dyan, 26 billion. Highest, pinakamataas na allocation sa buong Pilipinas dyan sa Cebu. Kasi nga, malaki ang perang nakokolekta ng Cebu mula sa kanilang kukolekta ng buwis. So therefore, malaki ang ibinubuhos ng national government na pera dyan para mas lalo pang mapaganda ang Cebu. Anak ng hindi, grabe. Lagi akong nasa Cebu. Nakikita ko yung Cebu, talagang halos nasa Metro Manila ka na eh. Yung Cebu, pag nandoon ka, para ka na talagang nasa Makati, para ka na nasa Quezon City, para ka na nasa BGC. Ang ganda-ganda na dyan. Sobrang advanced na nga yung yung construction technology dyan eh. Yung mga tulay dyan, nakita nyo yung Toledo Bridge, di ba, yung tulay na, yung bagong tulay dyan na ginawa ng mga Hapon yata yun. Oy, grabe, di ba, katibay-tibay nun, lumindol sa Cebu, hindi nga nagka-crackman lang yun eh. Ganyan nakalupit ang Cebu, pero pagdating talaga sa baha, dun magkakaalaman eh. Bakit? Nandoon ang corruption. Nasa baha ang corruption. So the reason why ganito ang nangyari sa Cebu, it's because of corruption. Walang ibang dahilan. O, tingnan mo yung tulay na yon. Walang corruption dun sa tulay na yun na ginawa noong nakarang administrasyon, pinlano nung mas nauna pang administrasyon sa kanya. Nakita nyo yung tibay-tibay nun, walang nangyaring masama dun. Pero bakit dito sa pagdating sa baha, pagdating sa sobrang lakas na ulan, bakit ganun? Ang Cebu supposedly an advanced na probinsya na syudad na yan eh. Di na nga halos probinsya yan, syudad na yan. Bakit sila binaha ng ganun? Bakit sila nasira ng ganun? Bakit walang pinili yung pagkakataon na pati yung mga mayayaman apektado? Dahil yan sa corruption. Wala nang ibang dahilan yan. Corruption kills. Corruption destroys lives. Corruption destroys property. Corruption kills yung minors, kills yung mga matatanda, kills yung mga mahal nating mga alagang mga hayop. Buti pa yung mga hayop natin, mahal natin yung mga hayop na nasa gobyerno. Dapat sila ang namamatay eh. Dapat talaga sila ang namamatay eh. Hindi yung mga yung mga alaga natin. Ngayon, ito. Tingnan ninyo itong balitang inihanda natin. Ang ating mahal na Pangulo. Ang mahal na Pangulo ay merong statement. May statement ang mahal nating Pangulo. Nag-meeting sila ngayon. Ngayon lang sila nag-meeting, pukin ang ina niyan. November 6, ngayon lang sila nag-meeting. Kailan pa yung bagyo? 2 araw na nakakalipas, November 4. November 4 pa yung bagyo tumama sa Pilipinas. Ngayon lang nagmi-meeting tong mga ulol na ito. Tapos, ano ang kanilang napagmitingan? Panoorin natin. Good morning. We just... Tangina niyan.
Ngayon lang sila nag-meeting. Tapos ang napag-meetingan nila, magdeklara ng state of national calamity. Ay nako, Diyos ko po. Sabi ko nga sa inyo bumagyo ng A4. Naglandfall ng A4 yung bagyo. Nanalasa yan isang buong maghapon magdamag hanggang A5. Nung A5, nakita na natin yung epekto. Nung A5, humupa na yung baha. Nung A5, nakita na natin patong-patong na yung mga sasakyan, may mga bangkay na, patay na yung mga hayop, warak-warak na yung mga bahay. Hindi natin narinig na nagsalita itong gunggong na ito noong A4. Hindi, bago mag-A4, bago tumama yung bagyo, hindi natin narinig na nagsasalita itong Judas na ito. Ngayon, 2 days after, marami nang namatay, marami nang nawasak, naisipan na nila mag-meeting. Meeting tayo, meeting. Tapos, nung nag-meeting sila, ito lang ang napag-usapan nila. Magdeklara tayo ng state of national calamity. Okay nang ina nyo. Anong magagawa niyan? Pag nagdeklara ka ng state of national calamity, may babalik niyan yung mga buhay? May babalik yung mga ari-arian na nasira. Nagdeklara kayo ng state of national calamity para makapag-activate kayo ng makakuha kayo ng calamity funds, ganyan. Siguro magsitawagan kayo, tatawag kayo doon sa mga kaibigan nyo sa ibang bansa, ganyan. Oy, nabagyo kami, bagyo na naman kami, hingi pera. Ganyan na naman ang gagawin nila. Kasi, tinan mo, may plano ang Pangulo. Meron siyang matibay na konkreto na gagawin na. Panoorin nyo. Kakatapos lang ng briefing ng ating NDRMC tungkol unang-una sa response natin sa Typhoon Tino. Mabigat talaga ang pagkatama sa Cebu, actually Region 6, 7, 8. Yan, tumingin na naman sa langit. Region 6, 7, 8. Di sa sigurado Oo, kasi kung sigurado ka, hindi ka na mag-iisip. Alam mo na yung sasabihin mo Matindi ang epekto ng bagyo sa atin. Hindi lang actually Cebu ang tinamaan ng Region 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tinamaan yung mga regions na yan. Ngayon, nakita natin, matindi talaga. The fact na handang-handa pa tayo nung lagay na yan. Kasi alam po ba ninyo na bago tumama ang bagyo, nandiyan na po tayo 2 days before, nandiyan na tayo. Pinadala natin yung Philippine Air Force para dalhin yung mga typhoon missiles. Akala ko ba may typhoon missile Amerika dito? Sa Pilipinas. Di ba meron silang ganon, yung pinapapasok dito sa Pilipinas, tapos sabi nila, typhoon missiles yan. Pang pasabog sa mga bagyo. Pukin ang ina nyo, nasa na yan? Yung mga typhoon missiles na yan. Tapos di ba sinabi nyo yung EDCA sites? Yung EDCA sites, di ba, dapat tumutulong yan sa disaster relief. Putang ina nyo, wala kami nakikita mga Amerikano. Di namin nakikita yung mga kaibigan nyo ng mga kano na tumutulong sa atin ngayon sa panahon ng delubyo. Di ba? Nandiyan na tayo. Katuwang natin ang Armed Forces of the America. Nandiyan na tayo 3 days before. Yung mga tatamaan, niready na natin sila pinalikas na natin sila. Yung mga importanteng mga ari-arian nila, inano na natin, pinakuha na natin. Lalong-lalo na yung mga nasa tabi ng ilog, tsaka nasa mga paanan ng bundok, inano na natin yan. Inilikas na natin yan kasama ng kanilang mga mahal sa buhay. Mga ari-arian, nilagay na natin sila dito sa lugar na ito na alam natin na mataas na mataas na bahagi nitong probinsya. Nilagay na muna natin sila dyan para at least safe sila. Kasi yung mga ari-arian, yung mga tahanan nila, hindi naman natin yan mabubuhat. So, yun na lang mga mga importanteng bagay kasi mas importante ang buhay kaysa sa mga gamit. So, puwersahan na nilipat na natin sila, nilikas na natin sila at may mga yung mga kababae, yung mga may iwan nila mga ari-arian doon, may mga nagbabantay naman doon ng mga otoridad. Andiyan ang mga pulis, ang mga kasundaluhan, nagbabantay ng diyan kasi baka maging makitang opportunity, pasukin yung mga bahay na yan sa nagbabantay tayo dyan. Basta importante yung mga residente natin na ilipat na natin ganito ganyan. Tapos, yung DSWD natin dito sa Cebu, bago pa man tumama itong bagyo na ito, na ay ready na natin yung mga relief goods. Na ready na natin lahat ng mga kumot, ganito, ganyan, pagkain para sa 5 araw.
Talagang hindi natin mapipigilan yung bagyo na yan. Hindi natin mapipigilan yung papasok na bagyo. Kaya prevention na lang ang ginawa natin because prevention is better than cure. Hindi ba ganun? Pero kita mo ito, 2 days after yung bagyo, hindi sila nagbigay ng impormasyon. Nagbigay lang sila kung gaano kalakas itong bagyo na ito, pero wala silang ginawa. 2 days after, nag-usap-usap sila. Tapos, ang ginawa lang nila, magdeklara ng national calamity. Utang ina Bongbong, wala ka talagang alam. Kasampu ng lahat ng mga kasama mo dyan. Tinitingnan nyo muna kung papaanong magiging epekto, and then kapag kung ano yung epekto, you will act according to kung ano yung naging epekto. Dapat kapag sinabing paghahanda, ibig sabihin bago pa dumating yung problema, inaantay mo na. At kung sakali man na tumama yan sa atin, manalasa yan, hindi ganun kalaki yung devastation. Wala. Importante dyan, sa totoo lang, yung mga nasirang mga bahay na yan. Yung mga nasirang mga bahay na yan, wala yan eh. Pero yung dami ng namatay, mantakin mo, parang nakita ko nung nakaraan sa social media, 111 total yung namatay. Imagine, buhay ka, tapos namatay yung mga taxpayers mo, namatay yung mga dapat na pinoprotektahan mo, tapos ikaw tuyong-tuyo kang hudas ka. Walang hiya, Europa, umabot sa Negros Island region because of the scope of shall we say problem areas that has been hit by Tino and will be hit by Uwan. There was a proposal from the NDRMC, which I approved, that we will declare a national calamity because ilang regions na yan. There will be almost 10 regions, 10, 12 regions that will be affected. So, pagka ganun ang... So yun, nag-meeting sila. Yun lang ang napag-usapan nila. Baka sa sarap pa ng kinain ng mga hayop na ito. Ang talaki ng tiyan, no? Yun lang. Ito, kakagaling lang namin sa meeting. At napag-usapan namin na sa laki ng damage nitong bagyo na to, deklara tayo ng state of national calamity. Yun na yun. Yun na yun. Anong plano? Paano tong mga apektado? Anong gagawin natin sa kanila? Anong gagawin na... bakit ganito nangyari? Bakit ganito yung kalaki yung damage kung prepared tayo? Kung yung structurally equipped yung syudad na ito. Di ba? Dapat ang mga inaano dito is ang mga pinag-uusapan dito. Walang masyadong ang projected natin na tatamaan talaga ay ganito karaming pamilya itong lugar, at ang pinroject natin na magbubuwis ng buhay ay mga nasa ganito, mga 111. Mga 100 to 200 lives yung yung talagang apektado nito. Pero dahil doon sa ginawa nating mga preventive measures, dahil nailikas natin sila ng mas maaga, dahil yung mga sasakyan nila nailipat na nila sa mga matataas na lugar, konti lang yung damages. Yung in-expect natin na billions and billions of pesos na damages, na-reduce dahil dun sa preventive measures natin, na-reduce to 100 million lang. Dapat ganun. Ultimong yung mga residente dun, hindi sila prepared. Hindi alam ng mga residente kung gaano kalakas yung bagyo na tatama sa kanila. Because kung well-informed, kasi putang ina itong PCO natin, walang ibang ginawa kundi banatan lang yung mga Duterte. Na imbis sana yung state-sponsored na na news agency, ang PTV4, instead sana magbigay ng mayat-maya na abiso patungkol dito sa mga parating na bagyo na ito. Gaano kalakas ito, delikado ito, tatangayin kayo nito kasama yung mga ari-arian nyo. Kung sana si Claire Castro, instead pagbanat kay Anjo Iliana yung ginagawa niya, pagbanat kay Inday Sara, pagbanat kay Pulong Duterte at sa mga Duterte, imbis sana ganun, ginagamit niya sana yung bibig niya para maging boses. Total naman, madalas naman siyang humaharap sa camera kahit wala naman siyang matinong sinasabi.
Yan sana ang binabanggit niya. O magkakaroon ng bagyo sa Cebu ha. Mga taga Cebu, magmatigas ang ulo. Ito po ang plano ng gobyerno. Kailangan nyo na pong umalis. Ganto, ganyan. Kasi pagka matigas pa rin po ang ulo ninyo, nako, hindi na po kasalanan ng gobyerno yan. Pero pipilitin po kayo. Sa abot na makakaya, talagang kung pwede, kalad ka rin po kayo palabas ng mga bahay ninyo dahil tatamaan kayo. O parang awa nyo na. Sana kung gano'n ang ginawa niya, yung pamumulitika, isinantabi niya, o edi sana walang masyadong nangyari. Bukod doon, kung hindi kayo mga magnanakaw, mga pukin ang ina ninyo, mga hayop kayo, kung hindi kayo nagnakaw sa pera ng taong bayan, sana hindi tayo umabot sa ganito. Cebu yan, napakayaman ng Cebu. Pero ganito ang nangyari sa Cebu. Kaya talaga naman, Diyos ko, papakitaan kita, bongbong, ha? Again mga bossing, ito yung problema kay BBM eh. Very reactive pala, hindi pala siya proactive. Very reactive. Oh, reactive. Kung ano yung epekto, doon lang sila mag-uusap-usap. Kung ano yung nangyari, doon lang sila mag-a-adjust. Oo. Hindi sila, wala talaga silang malasakit sa mga Pilipino eh. Kasi kung may malasakit ka sa Pilipino, hindi mo ahayaan na mangyari ito sa kanila eh. O, ganito si PRRD maghanda. At kung pagbabasehan yung mga paghahanda, kahit pala tumama ngayong gabi ang bagyong Ompong at Manalasa, iwanan tayo bukas, misto lang, wala rin tayong mararanasan na problema. Ang sabi ng NDRRMC, ready na lahat ng responders. Oh, ganito siya maganda. Bago tumama yung bagyo, nagmi-meeting na sila. Itong administrasyon natin eh. Tapos na tumama yung bagyo, nangamatay na yung mga tao, ngayon pa lang kayo nagmi-meeting. Ganito dapat pagka sinabing handa, bago pa dumating, nandiyan ka na. Sinama mo na lahat ng mga matatalino sa Pilipinas. Tapos pinag-uusapan nyo na ito. O, gaano ba kalakas ito? Saan to huling tumama? O, kamusta ang devastation doon sa huling tinamaan nito? Malakas pala to. Lalakas pa ito. O, lalakas pa yan. Dadaan pa yan sa dagat eh. Hihigop pa yan ng kapangyarihan sa dagat. O, so expect natin 2 beses nung nangyari doon. Kaya ba noong mga structures natin, yung paparating na bagyo? Nako sir, parang ma-overwhelm. Mukhang hindi natin na-expect to. Ngayon lang tatama to sa atin eh. So, delikado ito. Ganun ba? O sige, so anong gagawin natin? O likas na natin lahat ngayon pa lang. Maglabas na tayo na sandamukal na social media post. I-activate na natin lahat ng mga ahensya ng gobyerno kahit hindi naman yung ahensya ng gobyerno na yan ay, for example, iba naman yung function niya. Pati sila. Iano nyo na, maglabas na, magbandilyo na sila, ilabas na nila yung mga alerts na delikado ito, malakas ito. I-hype na natin ito kasi para matakot yung tao at yung tao, di bali ng maging supot itong itong bagyo na ito at magsibalikan sila doon nang walang nasira. Kesa naman, i-downplay natin tong bagyo na ito tapos doon sa mga lugar nila kung kailan tumama na, putsang ina, humihingi na sila ng tulong kasi hindi na huli ng lahat para makalikas sila. Hindi ba nakita nyo mga nasa ibabaw ng bubong yung mga tao nagsisigaw ng tulong kasi wala na silang means, ways para makalabas, makalipat sa mas mataas na lugar. Bakit? Kasi nga hindi prepared ang gobyerno, hindi enough information ang inilabas ng gobyerno para maging handa yung mga Pilipino dito. Puro politika eh. Banata ng Duterte, banata ng ganito, tirahin si ganyan, o tapos ICI, o tapos mag-check sa Davao. Puro kayo pamumulitik. Dolomite Beach, pukin ang ina nyo. O tapos ito nangyari sa Pilipinas. O anong iniimbestigahan? Davao pa din. Ang iniimbestigahan, Dolomite Beach pa din, mga tarantado. Ina nyo. Nandirito yung devastation. Nandiyadyaan yung mga nasa Masbate nung nakaraan yung mga raming nasira. Ba't hindi kayo nag-iimbestiga sa Masbate? O may mga nasira nung nakaraan sa Lindol, dyan sa Davao Oriental. O dahil ba sino yung Migs ba yun? Yung Shotani Migs, yung congressman niya, asawa niya eh. Di ba? Dahil ba yun? Kaalyado ninyo yung dyan sa Davao Oriental, hindi nyo na-imbestigahan yung mga nangyari dyan? Yung mga pagkasira dyan, yung bakit nasira, hindi nyo na, yung mga iba pang tinamaan ng bagyo, yung mga flood control projects doon na mga gumuho, hindi nyo na-imbestigahan? Imbestigahan nyo yung Davao. Tinamaan nga yung Davao ng Davao City, Davao Oriental o Davao Region. Tinamaan nga ng almost magnitude 8 na lindol. Hindi nga masyadong na-damage yan eh.
ito nga Lindol ang matindi ito nga Cebu ang matinding damage, tapos nagpupunta kayo diyan sa mga sa mga projects diyan sa Davao. Tarantado kayo talaga. O ganito kahanda ang Pangulong Duterte bago pa dumating yung bagyo, pinag-uusapan na nila. At preposition na din lahat ng relief packages na inihanda ng DSWD para sa mga maapektuhan. O, pre-positioned na. Alam mo yung ibig sabihin ng pre-positioned? Nandoon na sa lugar kung saan tatama yung bagyo. Kasi ang nangyayari sa mga previous administrations, pati ngayon, yung natatandaan nyo yung nangyari sa Yolanda. O ano nangyari? Nasira, nabulok yung mga relief goods. Bakit? Kasi yung mga relief goods, hindi nila maitawid sa mga lugar kung saan tinamaan. Bakit? Kasi nga, marami mga nakahambalang. So hindi nila maitawid doon. Sa tagal na nakatenga ng mga relief goods, nabulok yung relief goods, inilibing na lang, hindi nakarating sa tao. Kaya ang ginawa ni Pangulong Duterte, natuto siya from that. Anong ginawa niya? Kung saan tatama yung bagyo, before tumama yung bagyo, immobilize na natin yung mga relief operations, relief goods natin, dalhin na natin kung saan tatama yung bagyo. Para kung sakaling masira man yung mga daan, o meron na silang kakainin, magagamit dito sa lugar na ito, naka-pre-positioned na. Bago pa dumating yung bagyo, bago pa bumaha, bago pa ilikas yung mga tao, yung relief goods, kasi nga ini-expect natin malala ang epekto nito, walang kakainin yung mga yan, ihanda na natin. Kaya nga, di ba, noong panahon ni Duterte, naglagay siya ng mga satellite, parang warehouses for relief goods ng mga DSWD. Di ba? Organisado yun, nakakahon, hindi yun nakalagay sa mga plastic-plastic lang. Ngayon nga, panahon nga ni Pangulong Duterte na uso na yung relief goods nakalagay sa kahon pare-parehas yung matatanggap ng mga tao para mabilis din yung pagdidistribute Kasi mamaya niyan, hawak-hawak mo yung plastic, nabutas, natapon pa yung bigas. O yan, nakakahon, matibay yung kahon, hindi ba bit-bit-bit mo na ganyan. O, yun ang kagandahan nung panahon ni Pangulong Duterte. Handang-handa talaga sila, ngayon hindi O, anong nangyari? O, bumagyo dyan. O, iandaan nyo yung bigas, iripak nyo, benta natin, 20 pesos ang kilo niyan, ha? Bentahan natin yung mga nasalanta ng bagyo. Baka gano'n na naman ang gawin ninyo. O, naka-pre-position na yung relief goods. Ang DOTR, ano ang maitutulong nyo? O, lahat ng mga bus namin, lahat ng kung ano namin mga magagamitin natin dito, padala natin dito. O, National, NDR MMC, anong ambag nyo? O, kayo, anong ambag nyo? Kayo, anong ambag nyo? Anong may tutulong natin? Lahat nag-iisip, lahat nagtutulungan, bawat ahensya, ready. Before tumama yung bagyo, may plano na sila. And worst case scenario, meron pa rin silang plano. O ngayon, 2 days after, nag-usap-usap kami at kami ay nagkasundo na magdeklara tayo ng state of national calamity. Tang-ina nyo. Yan lang pala yung pinag-usapan nyo. Sana hindi na kayo nag-usap-usap. Mamamatay na yung mga Pilipino, pati yung mga naapektuhan, mamamatay na sa gutom. Nag-uusap-usap pa rin kayo. Si BP Sara, yung Office of the Vice President, kinaumagahan, nandiyan kaagad sa Cebu. Alam niyo kung bakit? Kasi nga, si Inday Sara, marami siyang inopen ng mga satellite offices ng Office of the Vice President. Kaya kahit saan tumama yung bagyo, lagi silang nauuna. Kasi nga, malapit na sila sa tao, hindi na yung tao yung lumalapit sa gobyerno. Yung gobyerno inilapit ni Inday Sara sa mga tao. So pag may nangyaring bagyo rito, mabilis silang makapunta ron. Bakit? Kasi hindi na sila manggagaling sa Maynila, papunta dun sa lugar na yun. Bawat region, naglagay na siya ng mga satellite offices niya para pagka ganyan, nakakapag-mobilize sila kagad. Ganyan ang mga Duterte. Handa sila lagi. Nauna pa si Inday Sara magbigay ng tulong kaysa dun sa DSWD Nauna pa si Inday Sara na nando doon kaysa dito sa national government. National government, ngayong araw lang ngayong araw. Ngayon lang sila natapos mag-usap. Namatay na yung mga tao, nasira na yung mga ari-arian. Tingnan mo naman, nasa ng hustisya dyan. Tapos mahal nyo pa rin si Marcos. Gusto nyo pa rin si Marcos. Nakita nyo kung gaano ka-incompetent at walang regard ito sa sa buhay ng mga Pilipino. Tapos gusto nyo pa rin? Yung DOTR, papagamit yung mga pasilidad ng mga pantalan para sa mga mai-stranded na pasahero. At ang DFA naman tutulong din sa mga OFW na maiipit sa kanilang biyahe tulad daw ng tulong at aksyon na binigay nila nung magkaaberya ang Xiamen Airlines. Preemptive evacuation. Dati walang nagpi-preemptive evacuation kung hindi nandiyan na. Preventive evacuation. Noon wala.
nagkaroon ng preventive evacuation ng panahon ni Pangulong Duterte. Ngayon, may preventive evacuation? Wala. Sabi ko nga sa inyo, lahat ng bulok na sistema na minana natin sa mga saling-lahing mga buwaka ng inang mga presidente na yan, na giniba ni Pangulong Duterte, ibinalik nitong tarantadong bongbong na ito. Oo, hindi na preventive evacuation yung ginagawa nila. Evacuation doon sa mga apektado na. Search and rescue yung ginagawa nila. Nung panahon ni Pangulong Duterte, minimal lang yung search and rescue operations. Ngayon, wala silang preventive evacuation. Naka-ready sila for search and rescue operation. Tama ba yon? Hindi. Bakit? Kasi when you do search and rescue operation, you're also putting the life of the rescuers at risk. Instead of ilikas na natin sila mas maaga, o di lahat tayo nag-aantay na lang humupa yung baha na yan. Tapos magsisibalikan na lang tayo sa mga tahanan natin. Ang gagawin na lang natin, magtutulong-tulong tayo na linisin, ayusin yung mga nasira. Dito hindi magsasayang ka ng pera ng pamahalaan sa search and rescue operation. Kita ninyo nangyari. Yung mga helicopter natin na binili sa Amerika ba yan? Putang ina. Mantakin mo yung Amerika, binibentahan pa tayo, puro sira pa na mga equipment. Nagsipagbagsakan. Paano ba naman yan? Dahil nga, late tayo magresponde. Kung sana, ang bibigat ng mga laman, ng mga chopper na yan. Kasi nga, nagmamadali tayo. Kaya siguro, overweight, nalalaglag mula sa impapawid yung mga. Versus, kung maaga pa naghahanda na tayo, hindi tayo masyadong nagmamadali. Kalmado lang, yung mga andar ng makina natin hindi pwersado, di ba? Kapag umalis ka ng mas maaga sa bahay, hindi ka magmamadali. Late na, busina ka ng busina. Kasi pag late ka na umalis ng bahay, meron kang appointment, busina ka ng busina. Road rage na yan. Mura ka na ng mura niyan. Singit ka na ng singit. Delikado versus umalis ka ng maaga. May allowance ka, kalmado yung pagdadrive mo. Dumating ka doon sa destinasyon ng mas maaga. Makakapahinga ka pa. Bago ka pumunta sa kung ano man yung gagawin mo ron. Di ba? Hindi nyo napapansin yan, ganyang, simple naman yan, kahit elementary, alam yan. Si Bongbong, walang alam na ganyan. Alam ni Pangulong Rodrigo Duterte ang paghahanda ng pamahalaan sa nalalapit na pananalasa ng Typhoon Ompong. Isang statement mula sa United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, buhay ang nasagip, bunsod ng mga aksyon ng gobyerno na sinuportahan ng iba't ibang sangay ng lipunan. Diba? Buhay ang nasagip ng gobyerno sa tulong ng sangay ng iba't ibang sangay ng lipunan. Dito kasi putang ina, mag-iisip si Bongbong, bobo yan Siya pagdidesisyon ninyo. Si Pangulong kasi Duterte, kumuha siya ng mga bright na tao. Matatalino yung mga pinagkukuha. Ito si Bongbong, sinong pinagkukuha? Kinuha mo si Lagdami, wala mang alam. Kinuha mo kung sino-sino, wala mang alam. Kinuha mo pati si Remulla, napakasinungaling niya ni Remulla. Wala mang alam niya kundi magsuklay lang ng buhok. Puros nakapalibot sa kanya, puros mga amuyong, mga latak. Parang mga hindi natutulog. Si Pangulong Duterte, ano yung nilagay niya sa paligid niya? Pinalibutan niya yung sarili niya ng mga militar. Yung critical mag-isip. Yung magaling sa pagpaplano. At mahusay sa pag-i-execute. At ang mga militar, kapag sinabi mo, magbigay ka ng instruction sa kanila, hindi na nila iisipin kung bakit ito yung instruction. Hindi. Pag sinabi mo sa kanila, do this, they will do it. Wala nang ifs, walang buts. Basta they will do it at all costs. Gagawin natin to. This is the result that we want to achieve. So, by all means, lahat nung gagawin natin para ma-achieve tong result na to. Nang naaayon sa batas. Ganun sila. Itong mga pinaglalagay mo dyan, puros parang mga lasenggo anong mangyayari talaga sa Pilipinas kapag ilang bagyo pa yung may malakas pa, darating na bagyo, mas malakas pa daw At tatama, dyan na naman sa norte, Diyos ko po, magmamahal na naman bigas niyan. Anong ginagawa nila ngayon? May tatama, malakas dyan sa may norte. Di ba? Mga magsasaka natin. Yung mga ani na kailangan yung anihin na pwede nyo nang anihin ngayon, anihin nyo na. Para pagtama nitong bagyo na to kahit papaano hindi masira yung mga. Hindi ba dapat ganun? Ngayon, anong ginagawa? Putangin na. Busy sila dito sa Cebu. Tapos tatama na naman yun doon. Sasabihin niya, kasi busy kami sa Cebu Okay nang inang yan.
Mga style niyan. Succeeded in this. It's not because of the government alone, it's because of yung kooperasyon ng taong bayan. I can categorically say we have improved a lot. Dagdag pa ng NDRRMC, sa ipinamamalas ng Pilipinas na kahandaan sa sakuna, nagiging modelo na raw tayo sa ibang bansa. I already received calls. Sina mo noong panahon ni Pangulong Duterte, nagiging modelo tayo ng ibang bansa. Noong panahon ni Pangulong Duterte, kung ano yung ginagawa niya, kinokopya na. Di ba sabi ko nga sa inyo, meron nga mga politiko pa sa ibang bansa, ginagamit pa yung picture ni Pangulo. Yung Africa, hinihiram si Pangulo. Yung Mexico, hinihiram si Pangulo. Samantalang tayo, ito si Bongbong, pinamimigay na nga natin, walang gusto tumanggap eh. Like for example, yung ASEAN Humanitarian Action Center, nagpa-congratulate on how we are doing these things. Nice. Kino-congratulate tayo ng ASEAN Humanitarian Eklat-Eklat. Kino-congratulate tayo ng panahon ni PRD. Meron ngayon yan? Panahon ni Bongbong, meron ganyan? Wala. Putang nagko-congratulate sa kanya, si Claire Castro lang. Tsaka yung mga nakapalibot sa kanyang mga tukmol at mga nakatanghod na nagsiyamanan lahat. Yan, yung mga umaano sa kanya, pumapalakpak, pero taong bayan, hindi. Kabilang mga bansa dito, hindi. Tinan mo. Nagkaroon ng ganyan nangyari sa Cebu. Anong iniisip sa tingin nyo ng mga world leaders? Putang ina kasi mga magnanakaw yung mga taga-gobyerno dyan. Sasabihin pa ngayon ng mga presidente sa ibang bansa, lika, usap tayo. Tinan nyo nangyari dun sa Cebu. Cebu, matindi yan. Mayaman na probinsya yan. Tinan nyo nangyari. Yan ang resulta ng corruption. Kasi dito sa atin, ayaw nyo mangyari yung nangyari sa Pilipinas. Huwag kayong mangungurakot. Baka ginagamit pa tayo eh. Naaral ng mga yan eh. Ganito mangyayari. Kahit gaano ka-improve, kahit gaano ka high-tech, kapag tumama ang bagyo at yung mga proyektong pinaggagawa nyo, puros palpak, ganito mangyayari, kawawa ang mga kawawa ang mga Malaysians. Di ba? Halimbawa, yung Malaysian Prime Minister nagagano. So I urge you people, I urge you taong gobyerno not to follow the footsteps of Bongbong Marcos because itong Cebu na to, hindi lang naman to ngayon umusbong, matagal nang nandiyan yan, tinatamaan na ng bagyo yan, ngayon lang naman inabutan ng ganyan yan. Bakit? Kasi nga magnanakaw sila eh. Yung 2025 budget, pinakamagnanakaw na budget sa buong mundo eh. Yan tayo. Tingnan mo dito. Si Pangulong Duterte ay binabati, pinupuri ng international community, pinupuri ng mga ibang lahi dahil sa kanyang kahandaan. Ganyan. Tapos sasabihin nyo, si Duterte wala na naman nagawa. Maglabas nga kayo ng ganitong video para kay Bongbong, yung highlights ng buhay niya. May mga ganito ba siyang may papakita kayong mga bobong mga supporter niya? Wala. Umano ni Pangulong Rodrigo Duterte na gawin ng isang permanenteng departamento ng pamahalaan ang National Disaster Risk Reduction Management Council. Ito ay upang ang NDRRMC na ang mamahala sa paghahanda, prevention at mitigation sa mga natural disasters. Ito ang sinabi ni Pangulong Duterte sa ginawang situational briefing dito sa... Ganyan magano. Ganyan. Kapag handa ka, dapat ganyan. Ang ina nyo ano-ano ba kasing iniisip nyo? Sa kabila nito, ganito sila mag-isip mga bossing ha. Papakita ko lang sa inyo. Ayan. Ito inaatupag nila. Ang takutin ang mga Pilipino. Ito inaatupag ni Bongbong. Ang pinaghahandaan niya, alam nyo kung ano pinaghahandaan niya? Gera. Yan, ang pinaghahandaan ng gunggong na yan, gera. Diba? Imbis na paghandaan mo yung mga darating na bagyo, dahil wawarakin niya na ang bayan mo, ito ang pinaghahandaan nila. Ang utos ng ating Pangulong Marcos Jr. ay dapat nating kayanin lumaban at panatilihin ang ating puwersa sa loob ng hindi bababa sa 20 hanggang 30 araw. Bakit ka naghahanda sa gera? Ang gera, kontrolado yan ng tao. Ang bagyo, hindi. Bakit ang pinaghahandaan natin, bakit parang nagwa-warmongering tayo?
Ito talaga si si Browner, warmonger talaga to, tagapaghasik ng gera. Bakit hindi siya nagtataguyod ng o bakit siya nagtataguyod ng digmaan na wala namang gera in the first place? Walang gera eh. Yung conflict dyan sa South China Sea, hindi lang yan conflict ng China at ng Pilipinas. May conflict din dyan ng Malaysia at China, Malaysia at Indonesia, Malaysia at Brunei, Malaysia at Vietnam. And itong mga bansa na to with China, hindi lang tayo ang may conflict. Marami tayo. Disputed, disputed islands and seas nga yan. Maraming nagkiklaim dyan yan, kanila yan, atin yan, kanila yan. Marami. At nakita naman natin kung si Xi Jinping ay nagbabadya ng gera. Nakita nyo naman kung paano siya itrato sa ASEAN, sa APEC. Nakita mo naman kung paano lahat ng mga leaders gusto siyang makausap. Kasi ang China, wala naman silang pakialam sa Pilipinas talaga. Anong mahihita ng China? Ang titigas ng ulo natin. Anong mahihita ng China kung pupunta sila dito sa Pilipinas para sakupin tayo? Wala. Putang ina, sinong gustong sumakop sa Pilipinas? Ang titigas ng ulo. Hindi ba sabi nga ni Miriam Defensor Santiago, masyado kayong takot na takot sa China. Tapos gusto nating makapaggera sa China. Baka mamaya talunin natin yung China. Masakop ng Pilipinas yung China. Ang daming populasyon niyan, bilyon. Paano natin pakakainin yung mga tao sa China pag nanalo tayo? Kasi pinaghahandaan mo yung gera eh. Pag naghahanda ka ng gera, naghahanda ka para manalo. Ang tanong, anong gagawin mo pag nanalo ka dito sa gera na ito? Ikaw na may-ari ng China. Hindi mo mga mapakain eh. Yung mga Pilipinong ilan milyon lang eh. Poproblemahin pa natin yung mga Chinese. Ang tatakaw niyan. Tangina talaga nitong mga to, parang mga baliw eh. Bakit ka nagtataguyod ng digmaan na wala namang gera? Hindi naman, yung conflict dyan is always been like that for the past decades. Hindi, walang mahihita ang China kung gegerahin tayo unless mauna talaga tayo. At nakita ng China na, nagiging threat na ang Pilipinas. Kailan ba magiging threat ang Pilipinas sa China? Magiging threat ang Pilipinas sa China. As in, litit ng Pilipinas kumpara sa China. At sa tao lang, lugin-lugi na tayo eh. Ang gagaling pa magkarate niyan. Ang ibig ko sabihin, magiging threat lang ang Pilipinas sa China kapag kayong mga kalaban ng China pumapasok na sa Pilipinas at nakikialam na sa affairs ng Pilipinas, ginagamit na ang Pilipinas para magkaroon ng conflict at magkaroon ng gulo. Hindi tayo threat sa China. Wala tayong technology, wala tayong armamentes, wala tayong kahit na na pwedeng ipagmalaki against China bukod sa kakapal ng mga mukha ng mga taga rito sa Pilipinas, mga taga-gobyerno. Bukod sa mga magnanakaw yung mga taga rito, wala tayong inilamang sa China. Hindi tayo pro-China. Ang punto lang natin dito, pwede ba tayong mamuhay ng payapa? Pwede ba tayo mamuhay kasama yung mga Inchik na yan, Malaysian na yan, Indonesian, Vietnamese, Singapore, kahit Amerikano? Pwede ba tayo mabuhay ng payapa na mag-coexist tayo dito sa mundo na to nang walang ganitong conflict? Kasi nagkakalat tayo ng issue na ganito para matakot yung tao eh. Naghahanda tayo sa isang bagay na pwede namang hindi mangyari. Maiiwasan eh. Kung depende yan sa diplomasya mo, maiiwasan naman tong gulo na ito eh. Ito pinaghahandaan nyo, yung bagyo hindi. Yung bagyo, alam nyo darating, mabait ka, masama ka, sisirain ka niyan eh. Bakit hindi yun ang pinaghahandaan? Ba't ang pinaghahandaan natin yung gera na pwede namang mapigilan? Tama? Tama ba yung punto natin? Bakit ka nag-uudyok ng digmaan? Simpleng logic lang naman ang dahilan kung iisipin natin kung bakit atat na atat ito si Browner. Atak na atat sila sa gera na walang kadahilanan. Una, gusto talaga nilang ilihis yung issue ng gusto nilang malihis sa gera. Gusto nilang malihis yung issue ng ng mga corruption nila. Trilyon pisong flood control corruption. Na hindi nila mapagkakaila. Na hindi nila may pagkakaila na ninakaw nila, na pinirmahan ng presidente ng Pilipinas. Kasama yung dalawang chihuahua niya na si Romualdez tsaka yan si Zaldico.
Trillion piso ng flood control corruption na di may pagkakailang si Marcos ang mastermind na pinoproteksyonan ni Browner. Pinoproteksyonan man talaga niya si Bongbong eh. Di umano grabe yung meron daw di umanong 15 billion daw na na pondo ng AFP ng Ghost Project. Totoo ba yan? Parang hindi naman. Palagay ko hindi. Mabait naman to si si Browner eh. Hindi ba? So, kaya gera lang ang naiisip nila na maglilihis sa atensyon ng taong bayan. Kasi, pwede na silang magdeklara ng martial law kapag may mga gera na ganyan. Pag nagdeklara silang martial law at pag may mga gera na ganyan, pwede na din sila magdeklara ng ng wala ng eleksyon. Papahabain na nila yung yung termino ni Bongbong para mas marami pa silang manakaw. Papayagan nyo ba yan? Ginagamit nila itong warmongering. Ibig sabihin, tinatakot nila tayo tungkol sa gera na, again, ang gera, pwedeng mangyari yan, depende. Kung ikaw magpalipad ka ng missile papunta ron, mangyayari ang gera. Pero kung hindi, mag-uusap kayo, hindi mangyayari ang gera. So bakit nagpiprepare tayo ng 20 hanggang 30 days? Yung bang mga relief goods natin, aabot ng 20 hanggang 30 days? Hindi yan kayang umabot ng 20 hanggang 30 days. Bakit? Hindi nyo pinaghahandaan yun eh. Pero itong gera, pinaghahandaan nyo. Gumagastos kayo ng pera para dyan. Gina-justify nyo yung mga gastos ng ahensya ninyo para dito sa walang katuturan na ito. Dito tayo mag-focus. Ang Pilipinas po ay laging tinatamaan ng bagyo. Dapat kada bagyo, walang namamatay. Kada bagyo, may nasira man, mabilis tayong nakakabangon. Kada bagyo, maganda yung distribution natin ng mga relief goods at yung mga relief operations na dapat walang rescue operations na nangyayari. Yun ang dapat pagandaan nyo, hindi yung gera. Nililihis talaga nila issue. Mamaya, makikita nyo yung speech niya, pumasok dito. Sabi ninyo may mga typhoon na tayo missile. Typhoon missile, ba't hindi nyo mapigilan yung mga typhoon? Sabi ninyo papasok dito yung mga EDCA sites kasi tutulong as for humanitarian purposes. Nasa na yung humanitarian purposes? Ba't di naman natin sila nakikitang tumutulong sa atin? Again hindi tayo threat sa China. Wala tayong produkto na hindi kayang i-produce ng China. Wala tayong produkto na hindi kayang kunin na hindi makukuha ni China sa ibang bansa dito sa atin. So economically hindi tayo threat. Nakikita nga nila tayo as customer eh. Nakikita pa nga sila sa atin eh. Kasi tayong may kailangan sa kanila eh. So hindi tayo threat in terms of armamentes. Wala man tayong mga nuclear weapon. Hindi tayo threat pagdating dyan. Kaibigan ang turing eh ng lahat ng mga bansa sa China eh. Economic partner yan eh. Bakit hindi natin yun gawin? Pwede naman tayo maging kaibigan ng Amerika, kaibigan ng China, kaibigan ng Singapore, Malaysia, Russia, North Korea. Pwede naman eh. Hindi naman natin kailangan makipag-away sa mga yan. Hindi naman kailangan kung ano yung interest ng Amerika, yun din ang interest natin. Dapat hindi. Dapat ang interest ng Pilipino yung inuuna natin. Gusto ng Amerika makapag-away sa China, di silang dalawa mag-away. Di ba? Bakit dinadamay nila tayo? Gusto nila dito maglagay ng armas para mabilis na makapag-deploy sila kapag inaway na ng China. Ba't tayo lang? Ba't hindi sila maglagay sa Singapore? Ba't hindi sila maglagay sa Malaysia, sa Indonesia, sa Vietnam? Bakit hindi sila maglagay doon? Kasi tayo lang tanga na pumapayag. Wala naman dapat ganun eh. Gusto ng Amerika na kontrolado na ng Amerika yung kontinente nila. Gusto nila makontrol pati tong kontinente natin. Ang layo-layo nila. So strategically, hindi uubra. Ang gagawin nila, makikipagkutsabaan sila sa mga bansa dito para magkaroon sila ng military stronghold. Di interest nila yun. Hindi natin interest yun. Bakit natin pagbibigyan yun? Pabayaan natin. Magsuntukan sila ni Xi Jinping at si Donald Trump ngayon eh. Kahit dyan pagganapin sa Araneta, okay lang eh. Pero yung idadamay nila tayo sa gulo nila, hindi natin gulo yan eh. Di ba? Hindi natin gulo yan. Gulo nila yan. Away nila yan. Pabayaan natin sila dyan. Diyos ko po. Eto, mga bossing, yung statement ni Claire Castro tungkol dyan. Ito pala yung statement ni Browner tungkol dyan. Ano yun natin? I-play natin. Handa ring Palasyo na hindi nanguudyok ng digmaan ang Pilipinas. Pero sa hindi daw nag-uudyok ng digmaan ng Pilipinas. Anong tawag mo rito?
Hindi nag-uudyok ng digmaan. Ready ka na for 20 to 30 days. Mantakin mo, narinig ng Chinese government yun. Ready na ang Pilipinas ng 20 to 30 days pagka pinasok sila ng China. Sabi ng China, gago din mga to. Sino yung sabing papasok kami dyan? Putang ina yan. Traffic sa inyo, gulo-gulo sa inyo. Pangit-pangit ng ano nyo. Pangit-pangit ng internet sa inyo. Oo. Hindi pa magagaling mga artista nyo. Hindi kayo marunong magkarate. Ang gagawin namin dyan? Ba't kami papasok dyan? Diba? Yun ang statement nila eh. Pag pinasok tayo, kailangan 20 to 30 days. Kaya natin pagtanggol yung sarili natin. Depensa tayo hanggang dumating yung mga alyado natin. Sabihin ni China, gago to mga to. Naghahanda sila sa basketball. Di naman natin sila lalabanan. Diba? Parang nagpa-practice tayo. O bakit? Para pag nakalaban natin yung China sa basketball. Sabihin China, tanginan nyo. Ang liliit yung tao. Hindi namin kayo papatulan sa basketball. Kahit yung elementary namin, hindi mananalo yung PBA nyo. Tumigil nga kayo. Ano kaya iniisip ng China pag nakikita to? Parang mga baliw tong mga to. Hindi naman na... pal. Aling madamay sa gerang bansa, nakahanda raw lumaban ang ating militar. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Hindi po tayo nag-i-instigate, hindi po tayo nagpa-provoke ng war. O, diba? O, yan ang statement ni Browner, yan din ang statement ni Claire Castro. Sabi ko nga kung itong bibig ni Claire Castro ginagamit niya sa kabutihan, kung itong bibig ni Claire Castro ginagamit niya sa paghahanda sa bagyo, pag-i-inform sa mga tao ano magiging epekto ng bagyo, siguro marami tayo nasagip na buhay, pero itong putay ng bibig nito, walang ginawa ito kundi puros kabalbalan. Yung mga issue naman na hindi interesado yung mga Pilipino, yun yung inaatupag nila. Handa ka sa gera pero hindi ka handa sa bagyo. Hayop naman talaga Pero lahat ay dinadaan sa diplomasya. Yan po ang magandang ginagawa ng Pangulo dahil hindi po natin gusto na masabak tayo sa gera. Hindi pala gusto, ba't naghahanda kayo? Kung hindi nyo gusto, bakit handa kayo ng handa? Kung hindi nyo gusto, bakit statement kayo ng statement against sa gera? Or pabor sa gera? Di ba? Dapat pagka ganyan, ang military, pagka ganyan, meron gera, di ba? May nagbabadyang gera, di ba? Dapat nagpe-prepare sila in silence. Putang inang yan, mantakin mo, i-announce mo yung strategy mo sa TV. Ready tayo, 20 to 30 days, ready tayo. Siyempre, kung ako kalaban, 20 to 30 days pala, ready pala kayo Alam ko na yung strategy nyo na, didepensa lang ang mga ito ng 20 to 30 days hanggang sa, ibig sabihin, 30 days pa bago dumating yung mga alyado nila, durugin natin sila. Diba? Strategy yan military strategy yan Kalaban mo ibang bansa magpapa-interview ka. Napag-alaman natin sa ating intel na ganito, ganyan, putang inan yan. Yung intel na yan, sinasarili yan. Kung talagang sa tingin nyo may gera, hindi magsasalita mga yan. Kung tingin nyo may gera, hindi magbibigay ng statement yung mga yan. Hindi mo tatakutin yung mga, yung mga residente mo ng gera. Nang ganun-ganun lang. Ginagawa nila to, nag-iingay sila tungkol sa gera, nag-iingay sila tungkol dyan sa conflict na yan. Para malihis yung issue natin, matakot tayo sa gera. Naku po, paghandaan natin yung gera, makakalimutan natin na magnanakaw sila. Ganun lang yan. Dapat lagi lang po tayong handa. Yan ang matapang na pahayag ng palasyo sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon. Matapang na pahayag? Tanga na pahayag yan. Hindi ka dapat nagsasalita ng ganyan, lalong-lalo na kung dapat confidential yung mga yan yung strategy mo, dapat you keep it to yourselves. Oo, secret natin. Strategy nga May strategy ba na isasabihin mo sa kalaban mo? Kung ano yung strategy mo? Strategy nila pala yan baguhin natin strategy natin. Yung magugulat sila. Yung preparation nila, mawawalang kwenta lang. Kasi yan pala yung preparation nila 30 days pa pala bago dumating yung mga kakampi nila di kailangan sa 10 araw, durog na sila. Di ba? Alam mo yun? Paliparin na natin lahat ng missile natin dyan para 2 days, 3 days. Durog na mga yan. Pagdating nung alyado nila, wala na sila yung pagtatanggol. Tatamarin na sila, di ba? Para mga engot Sa West Philippine Sea, matatandaang binuo rin ng Pilipinas at Amerika ang Task Force Philippines para paigtingin ang koordinasyon ng dalawang bansa sa pagbabantay sa South China Sea. Paigtingin ng dalawang bansa ang pagbabantay. Eto tanong. Ang Pilipinas ba nakipag-cooperate, nakipag-coordinate sa ibang mga world leaders tungkol dito? Hindi. Nakipag-usap lang sila sa Amerika, tas nag-deal na sila.
ang Pilipinas dapat nakikipag-usap din sa mga mga kapitbahay niya na meron akong deal with America ha. Gusto ko lang ipaalam sa inyo. Magpapatrolya kami dito. Kasi maraming mga bansa na nagki-claim dyan eh. Sana lahat ng mga claimants, sinabihan mo rin. Kaya nagagalit yung ibang mga world leaders eh, dito kay Bongbong eh. Kasi hindi siya nakikipag-coordinate. Gumagalaw siya para sa sarili niya. Hindi mo kaya, dapat talaga dito, lahat ng galaw mo, kahit na, kahit na para sa bansa mo, kahit pa paano, courtesy, doon sa mga kaibigan mo sa ibang bansa, pinapaalam mo rin sa kanila yung mga desisyon mo. Lalong-lalo na, Western countries, yung papapasukin mo sa rehiyon natin. Oo, affairs mo yan. Pero, pag naglayag kayo sa karagatan na lahat tayo may karapatan, dapat alam din namin yan, di ba? Pero hindi, sinosolo niya eh. Kasi nga, papogi, pabida. Kita mo, doon sa APEC, nandoon siya sa dulo ng picture. Kung pwede nga na, ilaglag siya ng stage, ginawa na nila eh. Kasi wala talaga siyang, wala talagang respeto sa kanyang ibang lahi dahil walang alam talaga sa sa foreign policy itong presidente natin. Katutulong din daw ito sa pagtugon sa mga kalamidad. Tutulong daw ulitin natin yun importante yun. Ito sa pagtugon sa mga kalamidad para paigtingin ang koordinasyon ng dalawang bansa sa pagbabantay sa South China Sea. Makatutulong din daw ito sa pagtugon sa mga kalamidad. Ayan na, tutulong daw sa kalamidad yung mga kano. Ano na naitulong nila? Tutulong sa kalamidad yung kano, hindi ka nga kinausap ni Donald Trump eh. Hindi nga siya nag-aksaya ng panahon para makita ka man lang eh. Wala kang silbi sa kanya, paano ka tutulungan yung oras ng kalamidad? Ngayon may kalamidad sa Cebu, nasan yung kano? Hindi ba yung EDCA sites? Sila ng EDCA sites dyan sa may bandang Bisaya. Nakatulong na ba sa atin dyan sa mga operations na nangyayari ngayon dyan sa Cebu? Yung mga nakaraang bagyo, nakatulong sila? Wala. Yung mga bagyo sa norte, nakatulong sila? Wala. Lahat tayo lang. Binubudol talaga kayo eh. Ang Armed Forces of the Philippines naman, handa ring depensahan ang ating bansa laban sa anumang armadong pag-atake. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., may tuturing daw na world-class ang ating militar dahil sa karanasan ng mga sundalo sa labanan. Yan, totoo naman yan. Believe naman talaga tayo sa mga sundalo natin. Kasi kahit walang mga advanced technology yan, matatapang yan. Okay tayo dyan. We are one of the most experienced armed forces around the world dahil tuloy-tuloy yung gera na kung saan ay ang ating mga sundalo ay tuloy-tuloy rin na hinahasa ang ating mga skills. Tuloy-tuloy ang gera? Gera saan? Hinahasa ang skills? Si Browner pinagsasabi nito tuloy-tuloy ang gera. Gera sa NPA, ganon. Tanga ka. Pag hanggang ngayon, di mo pa natatapos, ang tagal-tagal na, di mo pa natatapos yung gera sa NPA. Paano ka mananalo sa China? Kung yung gera nga sa NPA, di ka manalo-nalo eh. Tuloy-tuloy yung gera, mantakin mo yan. Ano yun, naglalaro kayo, patintero, ganon. Best of 3. Ilan to? Pulpul talaga eh. Competencies, no? Sa kabila nito, aminado si Browner na kulang sa kagamitan ng AFP para depensahan ng bansa mula sa mga banta sa labas. Because if we consider the entire archipelago, ay hindi kaya nung current na kagamitan natin na i-cover yung entire archipelago. In fact, sa ngayon, nakafocus lang tayo dito sa West Philippine Sea, sa northern part ng ating bansa, ay nakita na nga natin na kulang pa ito. Diba? Nakita mo? This information, hindi mo dapat sinasabi. Yung North Korea, they keep on telling the world that they have this equipment that can melt your brain. They have this, they have that. Tapos kino-question yung sabi, di naman totoo yan eh. Di totoo yan, walang pera yung Korea, yung North Korea, wala silang ganun. Kumbaga, nagpapanggap sila na malakas sila para hindi sila sakupin. Tangina ito, ina-announce mo na mahina ka. Mahina tayo, wala tayong capabilities. Wala talaga. Bakit? Para yung tao maawa sa sarili nila, tapos makahingi tayo ng maraming pera para sa modernisasyon. Para ma-justify. Business talaga eh. Hindi ba? Yung China, meron, 'di ba? Pinaparada pa ng China
Yung mga armamentis nila, pinagyayabang nila sa buong mundo. Pero may sinabi sila doon na meron kaming hindi nilabas dyan. Yung hydrogen, yung hydrogen missile namin. Mas malakas yun sa nuclear warhead. O hindi yun mai-intercept. Di ba ganun sila? Pinakikita nila o gano'n sila kalakas. Putang ina, dito sa Pilipinas, ang yayabang, tas pinakikita mo gano'n kahina. Wala tayong gamit, wala tayong ganyan, pero ang yabang-yabang natin. Magagaling yung mga sundalo natin kasi hindi humihinto rito ang gera eh. So, anong gera? Gera laban sa mga komunista? May laban ka pala sa loob ng bayan mo eh. Ba't pinakikialaman mo itong labas? Ba't di mo muna tapusin yung laban mo dyan sa loob? Mantakin mo dito sa Pilipinas, ang longest insurgency sa buong mundo. Longest. Ang tagal na nating nilalabanan. Since the 80s, nilalabanan na natin yung 70s. Yung mga NPA. Hanggang ngayon, hindi pa natin natatapos. Bakit? Hanggang ngayon, hindi pa natin natatapos. Kasi pinagkakakitaan din nila yan eh. Di ba? Ngayon, meron ka ng ilang dekadang gera sa loob. Hindi ka manalo-nalo. Tapos may ikipaggera ka pa sa labas. Bagamat mayroong mutual defense treaty na visit kayo. Ewan ko sa inyo. Balik na tayo ulit sa Cebu. Bumalik tayo ulit doon sa sa balitang Cebu, mga bossing. Palpak daw na flood control ang dahilan ng pagbabaha. Ni Cebu Governor Pam Baricuatro ang mga substandard na flood control project, kaya matindi ang baha sa kanilang lalawigan. Sa panayam sa Ted Filon at DJ Chacha, sinabi ng gobernadora na higit 20... Ano isipin mo yan? Syudad to this is a city. Supposedly, yung mga proyekto rito, talagang matitibay, magaganda. Dahil mayaman na probinsya ito. Kita mo, yung tubig palabas, hindi paloob. Nangyari sa Pilipinas. 6 billion pesos ang flood control project sa Cebu. Pero hindi raw nito napigilan ang pagbaha na itinuturing ng pinakamalala sa kanilang kasaysayan. Giit ng gobernadora, dapat managot ang mga may pakana sa mga substandard projects. I think substandard yung mga flood control projects in that area. Hindi ganito yung said, never in the history. By far, this is the worst. Ano ang sinisisi? Flood control projects, yun talaga yan. Kasi yan ang trabaho ng flood control eh. Kontrolin yung baha. Bumahaman, mabilis mawawala. O bumahaman, hindi malulunod yung mga tao. Yan yung purpose niyan eh. Bakit bumaha ng ganyan, lagpas bubong? Ibig sabihin, putang ina, palpak, kurakot yung mga dyan sa Cebu. Kurakot yung mga dating administrasyon dyan sa Cebu. Talaga, flash flood caused by a typhoon that ever happened in the history of Cebu. Ito yung pinakagrabe. Actually, Ted, mas grabe pa tong Tino kaysa Odette. Kasi yung Odette, it was the wind. Itong Tino, flash flood. Mga kapatid, Cheryl Cosing. Diba? Meron na silang history. Pero hindi sila nadali ng ganito. Ngayon lang. O bakit ngayon lang? Ba't hindi noong 2021? Ba't hindi noong 2020? Bakit 2025? Kasi nga, yung 2025 budget, ito lagi nyo ilalagay sa mga kukote nyo ha. Yung 2025 budget po ang pinaka-corrupt na budget sa buong history ng Pilipinas. That is why mas marami, ngayong taon na ito, sunod-sunod, mas marami yung apektado ng bagyo na dati naman hindi apektado, sasabihin. Climate change, hindi. Magnanakaw kayo. Kung inayos nyo yung mga proyekto, inayon nyo sa climate change yung planning ninyo, hindi sana ganito nangyari sa Pilipinas. Walang ibang sisisihin dito kung hindi, una, Mother Nature will always take its course. Pero yung preparedness ng administrasyon na ito, yun ang problema, yung preparedness. Hindi kayo prepared. Mga paksyet kayo. O mga hudas talaga kayo. Puros kayo mga kawatan dyan. O yan ang ginagawa ninyo sa bayang Pilipinas. Pucha kayo. Tapos ang iniimbestigahan nyo, ha? Ito, iniimbestigahan nila mga bossing. Plano namang paimbestigahan sa Kamara ang mga anomalya umano sa flood control project sa distrito ni Davao City Representative Pulong Duterte. Pero si Pulong ang imbestigahan nyo? Bumaha na ng ganito sa Davao.
May mga namatay na sa baha sa Davao. May mga nasira ng ari-arian sa Davao. Lumindol nga nung nakaraan, wala nang nangyari. Tapos ang iimbestigahan nyo, Davao? Tang ina nyo. O ba't hindi nyo iimbestigahan ng Masbate? Ba't hindi nyo iimbestigahan ng Surigao? Di ba yung Surigao, pinakita yung bahay nung dating congressman? Na ngayon, gobernador yata? O nakita nyo yung bahay, putang ina, yung mga sasakyan lang, bilyon ng halaga? O tinan nyo yung Surigao, mayaman ba Surigao? O ang yaman-yaman ng gobernador, tapos yung probinsya mahirap? Ba't hindi yun ang imbestigahan nyo? Pero alam nyo, okay lang din. Maganda nga imbestigahan ninyo yung mga proyekto dyan sa Davao kasi hinahamon na kayo ni Pulong eh. Nilabas na ni Pulong yung listahan. Ayan nandiyan dyan yung mga proyekto. Puntahan nyo. O nagpunta na kahapon sila Magalong. Anong nakita nila? Minimal. Walang perpekto talaga. O may mga nakita silang mga mangilan-ngilan na flaw doon sa sa design, sa pag-execute, sa project. May mga nakita sila pero may project? May ghost? Wala. Nagre-reklamo mga tao? Hindi. Yung mga tao pa ngayon nagpupunta ron kanila Magalong na okay man dito. Masira man yan, ginagawan man nila. Wala namang problema rito. Ba't nandirito kayo? Ginaganon nga sila ng tao kahapon. Ito si Magalong, putang ina nito Nag-resign na, nandiyan pa rin. Anong plano mo sa buhay? Puro kakaipalan. Ang ina ka. Hindi mo pangalanan yung mga gusto mong pangalanan. Tapos, sumasama ka pa dyan, umalis ka na dyan. Di ba nag-resign ka na? Ba't nandiyan ka pa? Parang ang tanga. Wala naman ang plano mo sa buhay. Gulo-gulo ng utak mo. Ano ka ba talaga? Laban ka ba sa korupsyon? O hindi ka nag kung nandiyan ka, sana sinabi man lang na tayo pumunta ng Davao. Dami-dami nating sinasabi ni Chavit Singson, maraming mga nagiba na sa Ilocos Norte. Ang nakaupo, taga Ilocos Norte. Bakit hindi muna natin unahin yung bakuran nung nakaupo para malaman natin magnanakaw ba yung nakaupo? Pag tinuuna natin yung Davao, nakita nyo naman yung mga taga Davao, ang ayos-ayos ng pamumuhay nila. Walang reklamo mga taga Davao. Doon sa mga lugar kung saan may nagre-reklamo, putang ina nyo, hindi yun ang pinupuntahan nyo, mga loko-loko kayo. 80 raw na proyekto roon ang may irregularidad. At live mula sa kamera na sa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Marian, partikular ba ano itong sinasabing mga anomalya na nakita ng kamera dyan? Ruth, base nga doon sa pagsisiyasat ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, ilan doon sa mga red flags na nakita niya ay yung pag-overlap ng mga proyekto sa overlap. Irregularities. May mga overlapping. May rason yan. Meron yan rason. Maniwala kayo, meron yan rason. The Dutertes are not corrupt. You can always think of something na may ibabato mo sa mga Duterte, but corruption is not one of it. Pwede mo sabihin, mga chick boy sila, di sila mabubuting mga asawa, jowa, sila, mainitin ang ulo nila, nananakit sila ng mga kriminal. You can always say that. But corruption, drugs, no. Mapapahiya ka. Ngayon, ang ginagawa kasi, tinan mo, sino ang mga gustong magpaimbestiga sa kanila? Mga komunista. Mga makabayan, mga makakaliwa, ACT Teachers Party List, yung niyan, yung dating representative niyan, guilty ng child abuse. Sila, yung gusto magpaimbestiga. Sino pa? Yung gusto magpaimbestiga ng Dolomite. Yung tinanggal ni Pangulong Duterte na makakaliwa din. Kasi biyahe ng biyahe, pasyal ng pasyal, hindi na nagawa yung trabaho, kurakot. Tapos ngayon, gusto niyang paimbestigahan yung Dolomite kasi daw, corruption. Paimbestigahan mo yung Dolomite kasi nag-cost ng flood nag-cost daw yung Dolomite Beach ng pagbabaha sa Metro Manila. Hindi, ang nag-cost sa pagbabaha sa Metro Manila, yung mga pagnanakaw nyo. Oo, yun ang nag-cost. Ngayon, binarahan daw ng Dolomite Beach yung mga daluyan ng tubig. Putang ina ka, kung di ka ba naman tanga, dati ang nandiyan dyan, pinalitan lang yung basura dyan ng buhangin. Anong gusto mong nakalagay dyan? Buhangin o basura? Yung basura, pinalitan ng buhangin. So, yung mga dating daluyan dyan ng flood control, ganun din. Hinaharangan din ng basura yan. Inayos nga yan eh. Yung pumping station nga dyan, katabi lang yan, inayos nga yan eh.
Si Isko nga hindi nagrereklamo, putang ina ka eh. Tapos ikaw nagrereklamo kang gago ka? Kahit minsan hindi nireklamo ni Isko yung ano na yan, yung flood control, ay yung Dolomite Beach na yan. Natuwa pa nga siya dyan eh. Kasi nasa ano niya yan eh, nasa lugar niya yan eh. Anong ginawa ni Isko? Nilinis niya yung mga estero sa Maynila para maiwasan yung mga pagbabaha. Nakita niya, ay salamat, yung Dolomite Beach, sila na naglilinis. Hindi na ako naglilinis, national government na naglilinis, salamat. Dati puro, tingnan ninyo kung ano itsura ng Dolomite Beach noon ha. O, tingnan ninyo. O, ayan o. O, iyan natin to, tanggalin natin to. Ito bang Dolomite? Dolomite? Alam mo, marami nagrereklamo dyan. Ayan o. O, anong gusto mong makita dyan? Yan, basura? O, 2019 yan ha. Basura o buhangin? Yung basura na yan, gabundok niya, mas mataas pa sa tao. Mantakin mo, nakatungtong yung crane. Ang taas niyan. Sa tingin mo, yung basura na yan, hindi nahaharangan yung yung mga kanal? Mas nahaharangan yan yung mga kanal. Tanga pala to eh. O, nung ginawa nila na yan ng Dolomite Beach na yan, yung mga dadaan dyan na tubig, iniikot nila, hindi na dyan pinadaan. Dinala na sa kumbaga ginawan na nila ng panibagong daanan niya na papunta sa dagat. Siyempre masisira yung Dolomite Beach. Alam nga naman, nandoon yung mga tao tas may kanal. Bobong putang ina eh. Ayan ang sa tingin mo itong ganito karaming basura, hindi niya nahaharangan yung mga kanal na dadaan dyan papunta ng dagat? Inayos nga eh. Bobo. Ang laki lang ng pisngi mo, tatanga-tanga ka. Nagawa na nga ni Secretary Simato ang lahat para mapaganda yung ayaw mo pa yan. Oh, tamo oh. Basura oh. Basura, anong gusto mo? Basura o buhangin ng maputi? Alam nyo ba yung gagastasin natin, mga bossing, sa paglilinis nito sa tuwing bumabagyo? Aabot din ng ganyang kalaki. Versus inayos mo, nilatagan mo, gumastos ka ng ganong kalaking halaga, tapos kapag umanod dyan yung mga basura ulit, dahil nga nilinis mo na yung paligid, konti na lang yung hahakutin mo. Ilan tao na lang yung binabayaran mo para mag-maintain nito. So, mas nakakatipid tayo versus ganito. Tanga talaga to si Ridon eh. What is beautiful? Is beautiful, period. Dolomite is beautiful to the eyes, period. Huwag ka na magtanong kasi hindi naman ninyo kaya kung kayo. O, tamo tsura niyan. Iimbestigahan mo yung maganda, ito hindi mo iniimbestigahan. Kita mo yung tsura, puta, kahit yung crane, kinapitan na ng basura, tamo yung tubig, itim. Tinan mo ngayon ang Dolomite Beach, tapos ayaw nyo. Walang silbi, walang epekto. Sana napunta na lang yung pera sa flood control project. Tanga ka ba? Ninanakaw nyo nga yung flood control eh. Ilalagay natin sa flood control project yung 380 million, di binulsan nyo lang. Ninanakaw nyo nga yung flood control, doon pa natin ilalagay. Dito nakikita natin, ang dami natutulungan nitong Dolomite Beach na ito, ang dami mga tindahan sa paligid. Tsaka ang ganda dyan, hindi kayo crowded dyan. Batch kayong pumapasok. O, kayo muna, first batch. Paglabas, pasok yung second batch. Ganun, organisado dyan. Maayos yung lugar na yan. Ina nyo. Pag nandoon ka sa kapag yung mga hotel dyan sa paligid, yung mga beachfront na, yung mga beach facing na mga bintana nila, dati tinatakpan nila yun. Bakit? Pag silip nung Amerikano na guest nila, basura eh. Kadiri. O ngayon, dahil nga beach na yun, Dolomite na, bukas na ulit yung mga bintana. Ang ganda mag-sunset. Diyan sa parte na yan ng Manila Bay. Bakit? Kasi malinis na. Bakit? Anong iniimbestigahan nyo dyan? Maayos yan. Tangina, mag-iimbestiga ka sa 380 million na project samantalang yung 1.5 billion na project ng flood control, araw-araw di mo imbestigahan. Tangina nyo, mga hayop kayo. You had your chance actually. For so many years, you had every chance to do it. Was there anybody willing to take
the problem by its own. Oh, diba? Galing. What is beautiful is beautiful. You had your chance. You were there. How many administrations? Walang nagawa. We did something. May ginawa si Pangulong Duterte. Tapos galit kayo? Politika lang kasi yan. Ang tumitira talaga sa mga Duterte, ang inano nila, grupo na pinatitira nila sa mga Duterte, puro makakaliwa. Sila Risa Ontiveros, yan, sila Ridon, Yang Tinyo, yung mga, basta makabayan, yan ang patitira nila. Bakit? Personal eh. Ang laban ng makabayan sa mga Duterte, bakit? Inubos ng mga Duterte, mga komunista eh. Wala nang iba, wala nang ibang pinaghuhugutan itong mga makakaliwa na ito kung hindi, yung pag-ubos ni Pangulong Duterte sa mga komunista, sa mga NPA. Ayon mismo kay Joma Sison, mga front, legal front ng CPP, NPA. Yang mga yan. Oh, mas magagalit na naman kayo. Nahayop kayo eh. Marami pa tayong babalita, pero hanggang dito na lang tayo. Mamaya na lang ulit. Mag-upload tayo ulit mamaya. Kita-kita tayo ulit mga Banateros. Mag-like, share, subscribe, at i-follow po ninyo ang lahat ng mga vloggers ng Banateros. Si Banat Bay, Coach Oli, Master Judea, J. Guevara, Paring RJ, Sir Jack, yours truly, Boss D. At your service, kita-kits tayo ulit. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang halong